Sipan din ba ninyo noon na magbiyahe sa karagatan mag-isa? O gusto mo ba na maranasan ang ganong klase ng adventure? Sigurado sa karamihan sa atin ay maiisip na masaya, exciting o nakaka-relax yung ganon. Kasi kahit papano ay nagkaroon tayo ng oras para makalayo sa ating mga problema sa kapatagan. Walang polusyon at malayo sa maingay na syudad. Imaginin mo na lang na mag-isa ka sa isang magandang bangka, ini-enjoy ang magandang sikat ng araw at ang sariwang hangin. Napakasarap sa pakiramdam. Pero ang mas stranded sa karagatan ng mag-isa, aba, ay ibang usapan na yan. Dahil kung sakaling mangyari yun sa'yo, ang tsansa na mabuhay ka pa ay sobrang napakaliit. Yun din ang sabi ng taong naranasan mismo ang ma-stranded mag-isa sa isang karagatan sa loob lang naman ng 76 days. Tunghayan ang kamanghamanghang kwento ng taong nawala at na-stranded sa malawak na karagatan sa loob ng mahigit 2 buwan at kalahati. Pero bago ang lahat, huwag kaligtaan na mag-subscribe at pindutin ang bell button para sa mga notification ng susunod pang mga video. Kung mas trip nyo naman ng Facebook, ay huwag kalimutan na i-follow ang aming page para kayo ay maging updated sa mga i-upload ng mga video. Kami ay nag-upload ng 2 o higit pang mga video kada linggo. Tara na at ating tunghayan ang topic sa video ito. Taong 1981, pagkatapos ng masakit na hiwalayan nila mag-asawa, ay naisipan ni Steven Callahan na maging adventurous at magbakasyon malayo sa syudad para makapag-relax at makalimot sa sakit na nararamdaman. Kaya nag-decide siya na pumalaot sa Atlantic Ocean gamit ang kanyang 21-foot na bangka na pinangalanan niyang Napoleon Solo dahil sa kagustuhan niyang lumayag mag-isa. Noong una ay maaliwalas ang kanyang paglalayag. Umalis siya mula sa Newport, Rhode Island at naglayag ng Bermuda. Mula doon ay naglayag naman papuntang England. Nagtuloy-tuloy lang siya sa paglalayag hanggang sa makarating siya sa Caribbean Island ng Antigua. Subalit ang kanyang bangka ay nagkaroon ng bahagyang sira mula sa pag-atake ng masamang panahon. Mabuti na lang at nagawan niya ng paraan na maayos ito at nagpatuloy sa paglalayag. Dumaan siya ng Spain at Portugal, saka lumabas malapit sa Madeira at ng Canary Islands. Sa kanyang paglabas sa Canary Islands, pabalik sa Antigua ay saka naman umatake ang nag-aantay na kapahamakan sa kanya. Noong January 1982, ilang linggo pagkaraan niyang pumalaot, ang kanyang sinasakyang Napoleon Solo ay hinampas ng malaking balyena. Ito ay nagdulot ng malaking sira kaya walang nagawa si Callahan kundi lisanin ang bangka. Sa laki ng sira sa bangka ay mabilis itong lumubog sa malalim na karagatan kaya hindi na siya nakapag-isip at dali-daling hinanda ang nag-iisang inflatable lifeboat habang nilalagay ang mga kakailanganin niyang mga supply. Pabalik-balik siyang sumisisid sa kanyang lumulubog na bangka para kumuha ng mahahalagang bagay na magagamit niya sa kanyang kaligtasan. Hindi iyon madali dahil hindi siya makakita habang nasa ilalim ng tubig. Kailangan niyang sumisid sa loob ng bangka ayon sa kanyang memorya. Kailangan din niyang hanapin ang mga gamit ng paisa-isa sa pamamagitan ng kanyang pandama. Isipin mo na lang, nakikipaghabulan siya sa orasan para makuha ang halos lahat ng pwede niyang makuha na sa tingin niya ay makakatulong sa kanya para sa kanyang survival habang nakasisid sa madilim at lumulubog na bangka sa ilalim ng dagat. Kung ang iba siguro ay nagpanik na sa umpisa pa lang ng paglubog, si Callahan naman ay sinisid pa pabalik-balik ang lumulubog na bangka para makakuha ng kinakailangan niya. Sa kanyang huling pagsisid ay nakakuha siya ng pamingwit, water purifier at isang pamana. Ang mga pagkain naman ay mani, raisin, itlog, cabbage, corned beef, baked beans at wala pang kalahating litro ng tubig. Ang mga nakuha niya ay nakatulong sa kanya para mabuhay sa loob ng 2 linggo. Subalit nang maubos iyon ay wala na siyang kahit ano pa. Sa layo na 800 miles mula sa kanluran ng Canaries, mag-isa sa isang lifeboat sa gitna ng malawak na karagatan. Kung ako siguro yon, ay masasabi ko na iyon na ang katapusan ko. Umaasa na lang siya sa kanyang talino at abilidad para mabuhay. Dahil wala siyang kahit ano, ay kinakailangan niyang makagawa ng ibang paraan para mabuhay. Gamit ang pamingwit ay nagisda siya at minsan gamit ang pamana ay namamana siya ng mga ibon. Wala siyang kahit ano para maluto ang mga ito, kaya kinakain niya ang mga ito ng hilaw.
Kahit meron siyang nakuhang water purifier, ay nalaman niyang hindi ito gumagana sa tubig dagat dahil hindi nawawala ang alat ng tubig, kaya umasa siya sa ulan para sa kanyang inumin. Gamit ang iilang trapal mula sa lifeboat ay ginawa niya itong pansalo ng tubig ulan. Kahit papano gamit iyon ay nakakuha siya ng kalahating litro ng tubig, pero hindi pa rin yun sapat. Kinakailangan niyang makaalis doon dahil sa kanyang layo ay alam niyang walang dadaan na mga barko o bangka para makita siya at may ligtas. Kaya gamit ang mga iilang bagay na meron siya ay naisip niyang gumawa ng sexton, isang old-fashioned na navigational gadget. Isa itong device na sumusukat ng horizon at ng mga bituin at mga planeta. Ginamit niya ito para may estimate niya kung saan siya banda at kung saan niya isasagwan papunta ang kanyang lifeboat. Pagkaraan ng ilang linggo sa karagatan, ang kanyang lifeboat ay tinutubuan na sa ilalim ng mga lumot. Kaya maraming isda ang kusang lumalapit dito na siyang nagpapadali sa kanya para makahuli at makakain. Subalit ang mga kumpul ng isda na ito ay dahilan din para pati ang mga pating ay magsimulang dumagsa sa kanyang lifeboat. Buti na lang, walang kahit isang pating ang nag-isip na kagatin ang kanyang lifeboat para mabutas ito. Isang araw, habang nangingisda, ay masyadong nagpupumiglas ang kanyang huling isda kaya nabutas dito ang kanyang lifeboat. Dali-dali naman itong inayos ni Callahan. Habang iniikutan ng mga pating ay paminsan-minsan niyang sinasawsaw ang kanyang mga kamay sa tubig para ayusin ang butas sa ilalim ng lifeboat habang pinapanatiling nakalutang ito. Ilang araw pa ang lumipas ay may mga natatanaw na siyang mga barko na dumaan sa malayo. Ilang beses din siya nagpaputok ng flare gun para mapansin siya, subalit walang nangyari. Habang tumatagal ay paunti-unti namang nauubos ang hangin sa kanyang lifeboat, kaya bahagya itong lumulubog sa tubig araw-araw. Maliban pa doon ay ilang beses din siyang binayo ng malakas na bagyo at malalaking alon at dagdagan pa ng sobrang kalungkutan. Paunti ng paunti ang tsansa niya na makasurvive. Subalit hindi siya nawawala ng pag-asa. Alam niya at nararamdaman niya na hindi pa iyon ang kanyang katapusan. Isang umaga, sa kanyang ika-76 na araw sa karagatan ay may mga mangingisdang nakapansin sa kanya malapit sa southeastern coast ng Guadalupe. Sa wakas ay nailigtas siya. Nang siya ay matagpuan ay sobrang payat na niya at nawala ng mahigit 18 kilos. Siguro, iisipin mo pagkatapos ng mga dinanas niya ay nagkaroon siya ng isang post-traumatic stress disorder at ayaw nang alalahanin ang mga nangyari sa kanya. Subalit iba si Callahan. Sinulat pa niya ang buong istorya sa kanyang libro na pinamagatang Adrift, 76 Days Lost at Sea, at noong 1986 ay naging bestseller sa loob ng 36 weeks ayon sa The New York Times. Na-feature din siya sa isang documentary series na I Should Be Alive noong November 17, 2010. 29 years pagkaraan siyang na-rescue sa Caribbean. Ang masamang pangyayari sa kanya noon ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon para maging eksperto sa ocean survival. Kaya nga tinawagan siya noon at ginawang advisor sa 2012 na pelikula na Life of Pi. Kung hindi nyo pa ito napanood, ito ay tungkol sa isang binata na na-stranded sa karagatan kasama ang isang tigre. Siya din ang gumawa ng mga props sa pelikulang ito. Sabi pa niya, ang pelikulang iyon ay sobrang makatotohanan kaya panay siya iyak habang pinapanood ito. Dahil din sa kanyang experience ay tumulong din siya na makapag-develop ng mas ligtas na uri ng lifeboat. Tinawag niya ito na The Clam, kung saan para na itong isang utility boat na may shield laban sa matinding sikat ng araw at meron pang pangkolekta ng tubig ulan. Ginawa niya ito para kung sakali daw na may isang maranasan ang naranasan niya ay hindi ito mahirapan kagaya niya. Bilang isang author, naval architect, inventor, sailor, si Steven Callahan ay masasabi mo talagang isang kamanghamanghang nilalang. Sa loob ng 76 days sa gitna ng karagatan ay nabuhay siya gamit lamang ang kanyang determinasyon at diskarte. Nagustuhan niyo ba ang ating tinalakay sa video na ito? Kung oo, ay huwag kaligtaan na i-like at i-share ang video at mag-subscribe sa aming YouTube channel o kaya naman ay mag-follow sa aming Facebook page. Kung meron pa akong nakalimutan, i-comment lang sa ating comment section para ako din ay may matutunan. Hanggang sa muli, ito nga pala ang Wheelers Inc. Bye-bye!